Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at ating paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, buksan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama natin ang Diyos, sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga po at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 3, talatang 10. Ito ang sinasabi: lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya, Samuel, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa pagkakataong ito upang kami ay makapagnilay at makinig sa iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang marinig at maunawaan namin ang iyong tawag. Tulungan mo kaming maging handa, makinig, maging handang sumunod at maglingkod sa iyo. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nabahaan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dalangin po namin na sila po ay ilayo mo sa mga karamdaman. Proteksyonan mo po sila, lalo na po ang mga matatanda at mga bata. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Yan, ang ating pong pagninilayan ay pinamagatan kong kapag narinig ang tawag ng Diyos. Kapag narinig ang tawag ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan ko kay Kristo, sa buhay ng tao,
Maraming tinig ang ating naririnig. May tinig ng ating pamilya, may tinig ng ating mga kaibigan, guro, katrabaho, at mga taong nakapaligid sa atin. May tinig din ng mundo na patuloy na nagsasabi kung ano ang dapat nating gawin. Ano ang dapat nating hangarin at kung ano ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng napakaraming tinig, mga kaibigan, mayroon tayong isang tinig na higit na mahalagang pakinggan. Yun ay ang tinig ng Panginoon. Ang tanong ay, nakikinig pa ba tayo kapag tinatawag tayo ng Diyos? Sa unang Samuel, Kabanata 3, Kabanata 3, makikita natin ang isang batang si Samuel na naglilingkod sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli. Isang gabi, tinawag siya ng Diyos, Samuel, Samuel. Akala ni Samuel ay si Eli ang tumatawag sa kanya. 3 beses siyang bumangon at pumunta kay Eli. Sa bandang huli, naunawaan ni Eli na ang Panginoon pala ang tumatawag kay Samuel. Sinabi ni Eli, humayo ka, mahiga ka, at kung siya'y tumawag sa iyo, ay sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Napakagandang panalangin ito. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Ito ang dapat maging puso ng bawat mananampalataya, mga kaibigan. No? Ang Diyos ay tumatawag. Ang unang bagay na dapat nating maunawaan ay ito. Ang Diyos ay tumatawag. Hindi lamang sa panahon noong si Samuel. No? Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa mga tao upang lumapit sa Kanya, makinig sa Kanyang mga salita, magsisi at sumunod at maglingkod. May mga pagkakataong tinatawag tayo ng Diyos, mga kaibigan, upang baguhin ang ating buhay. No? May mga kataon na tinatawag tayo ng Diyos upang baguhin ang ating buhay. May mga pagkakataong tinatawag niya tayo upang magpatawad. May pagkakataon tinatawag niya tayo upang bumalik sa panalangin. May mga pagkakataong tinatawag niya tayo upang maglingkod. May mga pagkakataong tinatawag niya tayo upang magsalita para sa katotohanan. At may mga pagkakataong tinatawag niya tayo upang iwan ang isang bagay na matagal na nating kinakapitan. Ang tawag ng Diyos, mga kapatid, ay maaaring dumating sa iba't ibang paraan. Ngunit, palaging mahalagang suriin ito ayon sa Kanyang salita. Hindi lahat ng tinig na naririnig natin ay tinig ng Diyos, mga kaibigan. No? Hindi lahat. Kaya kailangan natin ng panalangin, ng karunungan at pagkikilala sa kasulatan. Kailangan nating matutong makinig, mga kaibigan. No? Kailangan nating matutong makinig. Sa panahon ngayon, napakaraming ingay, di ba? Napakaraming ingay. May ingay sa social media,
May ingay ng balita, may ingay ng mga opinyon, may ingay ng mga problema, may ingay ng takot, may ingay ng pangarap at ambisyon. Minsan, sobrang dami ng ating naririnig, kaya hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos. Ang problema, kaibigan, ay hindi laging dahil sa hindi pagsasalita ng Diyos. Minsan, kaibigan, masyadong maingay lamang ang ating buhay. Maaari tayong maging abala sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, sa pag-aaral, at iba pang responsibilidad. Di ba? Hanggang sa wala na tayong panahon upang tumigil at makinig. Kaya kailangan nating magkaroon ng tahimik na panahon na kasama ang Diyos. May mga sagot na hindi natin maririnig sa ingay. May mga direksyon na hindi natin makikita sa pagmamadali. May mga bagay na mauunawaan lamang kapag tayo ay tahimik sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kaagad nakilala ni Samuel ang tinig ng Diyos. Napakahalaga ng bahaging ito sa kwento, mga kapatid, mga kaibigan. Nang tawagin ng Panginoon si Samuel, hindi niya agad nakilala na ang Diyos ang tumatawag. Akala niya ay si Eli. Ipinapakita nito na kahit isang taong naglilingkod sa Diyos ay kailangan pa ring matuto, kailangan pa ring makilala ang kanyang tinig. Ganon din tayo, mga kaibigan. Hindi sapat na matagal na tayong nagsisimba. Hindi sapat. Hindi sapat na marami tayong alam na mga Bible verses. Hindi sapat na may tungkulin tayo sa iglesia. Kailangan nating magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Habang mas nakikilala natin ang Diyos, mas natututo tayong kilalanin ang kanyang mga pamamaraan at ang kanyang kaloob, di ba? So ang isang tinig ng tupa, mga kaibigan, ay nakikilala ang tinig ng kanyang pastol dahil palagi niya itong naririnig. Ganoon din ang espiritual na buhay, mga kaibigan. Kung palagi tayong nagbabasa sa salita ng Diyos, kung palagi tayong nananalangin at sumusunod sa Kanya, mas nagiging malinaw sa atin ang Kanyang kalooban. Ang tawag ng Diyos ay hindi laging madali, mga kaibigan ko. Minsan, iniisip natin na kapag tinawag tayo ng Diyos, magiging madali ang lahat. Ngunit, hindi iyon palaging totoo, mga kaibigan. May mga pagkakataon, ang tawag ng Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo. Di ba? Nangangailangan ng sakripisyo. Tinawag si Abraham upang umalis sa kanyang lupain. Tinawag si Moses upang humarap kay Paraon, di ba? Tinawag si Jeremias upang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Tinawag si Maria upang maging ina ng tagapagligtas. Tinawag ang mga alagad
upang iwan ang kanilang dating buhay at sumunod kay Jesus. Mga kaibigan ko kay Kristo, ang tawag ng Diyos ay maaaring humingi ng tapang. Maaari nitong hilingin sa atin o sa iyo na lumabas sa ating comfort zone. Di ba? Maaari nitong hilingin na gawin natin ang isang bagay na kinakatakutan natin. O maaari nitong hilingin na magpatawad tayo kahit nasaktan tayo. Maaari nitong hilingin na sabihin natin ang katotohanan kahit hindi ito popular. Ngunit mga kaibigan ko kay Kristo, kapag Diyos ang tumatawag, ang kanyang biyaya ay sapat para sa ating kakayahan. Ang tamang tugon ay, narito ako. Yun po ang tamang tugon. Narito ako. Nang marinig ni Samuel ang tawag, sinabi niya, narito ako. Napakasimpleng salita, mga kaibigan. Ngunit napakalalim ang nangkahulugan. Ang narito ako ay nangangahulugang, Panginoon, handa akong makinig. Panginoon, narito ako upang sumunod. Panginoon, gamitin mo ako. O, di ba mga kaibigan? So maraming beses gusto nating marinig muna ang buong plano ng Diyos bago tayo sumunod, di ba? Gusto nating malaman ano ang mangyayari. Saan ako pupunta? Ano ang magiging resulta? Magiging matagumpay ba ako? O magiging madali ba ito? Ngunit mga kaibigan, kadalasan, hindi ibinibigay ng Diyos ang buong larawan. Hindi niya ibinibigay ang buong larawan. Binibigyan niya tayo ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Ang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagsunod kahit hindi pa natin nakikita ang buong daan. May mga tawag na hindi natin dapat baliwalain. May mga pagkakataong malinaw na ipinapakita sa atin ng Diyos ang isang bagay, ngunit pinipili nating huwag pansinin. Di ba? So alam natin, kailangan nating humingi ng tawad. Ngunit ayaw natin. Alam natin, kailangan nating magpatawad. Ngunit kumakapit tayo sa sama ng loob. Alam natin, kailangan nating baguhin ang isang maling gawain. No? Ngunit sinasabi natin, mamaya na. Alam natin, kailangan nating maglingkod. Ngunit palagi tayong may dahilan. Alam natin, kailangan nating lumapit sa Diyos. Ngunit inuuna natin ang ibang mga bagay. Mga kaibigan, minsan hindi ang problema ay hindi tayo tinatawag. Ang problema, mga kaibigan, ay ayaw nating sumagot. Di ba? Ayaw nating sumagot. Ang tawag ng Diyos ay nangangailangan ng tugon. Hindi sapat na marinig natin. No? Kailangan ng aksyon. No? Kailangan nating sumunod. Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sariling kagustuhan. Minsan, mga kaibigan, ang pinakamalaking hadlang sa pagsunod sa Diyos ay ang ating sariling kagustuhan. May plano tayo, di ba? May pangarap tayo. May gusto tayong mangyayari. At kapag iba ang direksyon ng Diyos, nahihirapan tayong sumunod. Ngunit kaibigan, ang tunay na pananampalataya ay natututong magsabi, Panginoon, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban.
Ito rin ang ipinapakita ni Jesus doon sa Getsemani. Sa gitna ng matinding paghihirap, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. Ito ang pinakamataas na halimbawa ng pagsunod, mga kaibigan. Minsan hindi natin naintindihan kung bakit may isang pintong isinara ng Diyos. Hindi natin maintindihan kung bakit hindi niya ibinigay ang hinihiling natin. Hindi natin maintindihan kung bakit kailangan nating dumaan sa isang pagsubok. Ngunit mga kaibigan, maaari pa rin tayong magtiwala. Dahil ang Diyos ay nakakakita ng higit kaysa nakikita natin. Ang tawag ng Diyos ay may kasamang misyon, mga kaibigan. May kasamang misyon. Hindi tayo tinatawag ng Diyos para lamang maging tagapakinig. Hindi. Tinatawag niya tayo upang maging bahagi ng kanyang gawain. May misyon, mga kaibigan. May misyon ang bawat mananampalataya. Maaring hindi pareho ang ating tungkulin, mga kaibigan. Ngunit lahat tayo ay tinatawag upang maging saksi ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. May mga tinatawag na mangaral. May mga tinatawag na magturo. May mga tinatawag na mangangalaga ng mga bata. May mga tinatawag na tumulong sa mahihirap. May mga tinatawag na maglingkod sa iglesia. May mga tinatawag na magmisyon. May mga tinatawag na maging tapat na Kristiyano sa kanilang pamilya at sa trabaho. Mga kaibigan, hindi kailangang maging sikat ang iyong ministry upang maging mahalaga sa Diyos. Minsan, ang pinakadakilang ministeryo ay ang tahimik na paglilingkod na walang nakakakita. Ang Diyos ay nakakakita. Huwag mo ikumpara ang iyong tawag sa tawag ng iba. Isa sa pinakamadahilan kung bakit nahihirapan tayong sumunod sa tawag ng Diyos ay dahil ikinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Nakikita natin ang tagumpay nila, di ba? Nakikita natin ang kanilang ministry. Nakikita natin ang kanilang talento. Nakikita natin ang kanilang impluensya. At iniisip natin, bakit hindi ako ganoon? Ha? Di ba kaibigan? Minsan ganon ang iniisip natin eh. Bakit hindi ako ganoon? Ngunit kaibigan, hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging ibang tao. Tinawag niya tayo upang maging kung sino ang nais niyang maging tayo. Ang tanong ay hindi. Bakit hindi katulad ng tawag sa kanya ang tawag sa akin? Ang tanong ay, ano ang ipinagagawa ng Diyos sa akin? Di ba? Ang bawat isa ay may sariling bahagi sa gawain ng Diyos, mga kaibigan. Ang tawag ay nangangailangan ng katapatan. No? Nangangailangan ng katapatan. Hindi sapat na magsimula ng may sigasig. Hindi sapat. Kailangan nating manatiling tapat. Kumbaga, consistent ang ating ginagawa, ang ating katapatan. May mga taong mabilis magsimula, ngunit mabilis ding sumuko. Oh. Di ba kaibigan? Sa simula, masigasig silang nananalangin. Masigasig silang dumalo sa iglesia. Masigasig silang maglingkod. Di ba mga kaibigan? Kailangan ng Diyos na consistent tayo. Hindi lang gusto natin di ba?
Ngunit kaibigan, kapag dumating ang problema, iyon, huminto na sila. No? Huminto na tayo sa pananalangin, sa paglilingkod. No? Ang tunay na pagsunod, mga kaibigan, ay nasusukat. Hindi lamang sa simula, kundi sa pananatili hanggang wakas. Na? Manatili, consistent, hanggang wakas. Maaaring mapagod tayo, oo, maaaring mapagod tayo, kaibigan. Maaari tayong masaktan. Maaari tayong mabigo. Maaari tayong hindi maunawaan ng ibang tao. Ngunit kailangan nating manatili sa Panginoon. Ayon sa Galatia 6, talatang 9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Diba? Sapagkat sa tagdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. O di ba yung mga magsasaka, nagtatanim sila, naglilinis, nagtatanim, ilang buwan bago sila makaani. So, nagtsatsaga sila, no? Naghihintay sila hanggang sila ay makapag-harvest ng kanilang tinatanim. Ganon din po tayo. Sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong manghinawa, no? Manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa tagdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Ang tawag ng Diyos ay maaaring dumating sa panahon ng paghihintay. Di ba, kaibigan? Minsan iniisip natin na kapag tinawag tayo ng Diyos, agad nating makikita ang resulta. Ngunit may panahon ng paghihintay, mga kaibigan. May panahon ng paghahanda. May panahon ng tahimik na paglilingkod. Si Haring David ay pinahiran bilang hari bago siya aktwal na naging hari, di ba? Pinahiran siya ng langis. Si Moises, dumaan sa mahabang panahon sa ilang, no? Bago siya ginamit ng isang malaking gawain. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang walang ginagawa ang Diyos, mga kaibigan. Minsan habang hinihintay natin ang tawag na matupad, hinuhubog muna tayo ng Diyos. Hinuhubog muna tayo. Baka ang problema natin ay gusto natin ang malaking ministry, ngunit ayaw natin ang maliit na paghahanda. Gusto natin ang bunga, ngunit ayaw natin ang proseso. Di ba, kaibigan? Ngunit ang Diyos, kaibigan, ay interesado dahil lamang sa gagawin natin, kundi sa kung sino tayo habang ginagawa natin ito. Kapag tinawag ka ng Diyos, kaibigan, kapag tinawag ka ng Diyos, huwag mong sabihin, hindi ko kaya. Huwag mong sabihin, hindi ko kaya. Maraming tao ang tumatanggi sa tawag ng Diyos dahil iniisip nila, hindi ako sapat. Hindi ako matalino. Hindi ako mahusay magsalita. Hindi ako handa. Marami pang mas magaling kaysa sa akin. Ngunit tandaan natin, mga kaibigan, hindi hinahanap ng Diyos ang taong perpekto. Hindi niya hinahanap ang taong perpekto. Hinahanap niya ang taong handa at masunurin. Di ba? Maaari kang mahina, ngunit malakas ang Diyos. Di ba? Maaari kang walang sapat na kakayahan, ngunit kaya kang bigyan ng Diyos ng kakayahan. Maaari kang matakot, ngunit maaari kang palakasin ng Diyos.
Ang tanong ay hindi ito ang tanong. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Kundi, nagtitiwala ba ako na kaya ng Diyos na gamitin ako? Ang pinakamahalagang tawag ay ang tawag kay Kristo. Bago tayo tawagin ng Diyos upang gumawa ng isang particular na gawain, tinatawag niya muna tayo upang magkaroon ng relasyon kay Kristo. Relasyon, mga kaibigan. Ang unang tawag ay, sumunod ka sa akin. Ito ang tawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago tayo maging manggagawa, kailangan muna nating maging tagasunod. Bago tayo maglingkod sa iba, kailangan muna nating matutong sumunod kay Kristo. Bago tayo mangaral, kailangan muna nating maranasan ang mabuting balita sa ating sariling buhay. Hindi natin maaring ibigay sa iba ang bagay na hindi pa natin tinanggap, di ba, kaibigan? Kaya, ang pinakamahalagang tanong ay, nasagot mo na ba ang tawag ni Jesus? Mga minamahal na kapatid, patuloy na tumatawag ang Diyos sa atin. Maaaring hindi ito sa paraang inaasahan natin. Maaaring gamitin niya ang kanyang salita. Maaaring gamitin niya ang isang tao. Maaaring gamitin niya ang isang pangyayari. O maaaring gamitin niya ang isang pagkakataon. Maaaring gamitin niya ang isang pagsubok upang gisingin tayo at ipaalala kung ano talaga ang mahalaga. Ang mahalaga, kaibigan, ay matuto tayong makinig. Matuto tayong makinig. Sa mundong napakaraming tinig, mga kaibigan, piliin nating pakinggan ang tinig ng Panginoon. Kapag tinatawag niya tayong magsisi, magsisi tayo. Kapag tinatawag niya tayong magpatawad, magpatawad tayo. Kapag tinatawag niya tayong maglingkod, maglingkod tayo. Kapag tinatawag niya tayong humakbang sa pananampalataya, humakbang tayo. Kapag tinawag niya tayong sumunod kay Kristo, sumunod tayo. At kapag hindi natin alam kung ano ang susunod na hakbang, sabihin natin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Huwag natin hintayin na maging perpekto tayo bago tayo sumunod, mga kaibigan. Huwag natin hintayin na mawala ang lahat ng ating takot. Huwag natin hintayin na maging malinaw ang buong hinaharap. Minsan sapat nang malaman natin kung sino ang tumatawag. Ang Panginoon, kaibigan, ang tumatawag. At kung siya ang tumatawag, maaari tayong magsalita. Maaring mahirap ang daan, ngunit hindi tayo nag-iisa. Maaring maraming pagsubok, ngunit kasama natin ang Diyos. Maaring hindi natin makita ang buong hinaharap, ngunit nakikita niya ito. Kaya kaibigan, sa araw na ito, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. At kapag narinig natin ang kanyang tawag, huwag tayong mag-atubili. Tumayo tayo sa pananampalataya at sabihin, narito ako, Panginoon, magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. At naway sa bawat araw ng ating buhay, maging handa tayong sumagot sa kanyang tawag. Maging tapat sa ating paglilingkod at manatiling nakakapit kay Kristo hanggang sa wakas. Ang Diyos ay tumatawag. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita siya. Ang tanong ay, kapag narinig mo ang tawag ng Panginoon, handa ka bang sumagot?
Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita at sa paalala na patuloy mo kaming tinatawag upang makinig, sumunod at maglingkod sa iyo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso upang makilala namin ang iyong tinig sa gitna ng maraming tinig ng mundo. Tulungan mo kaming huwag maging matigas ang aming puso kapag kami ay iyong tinatawag. Kapag tinatawag mo kaming magsisi, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Kapag tinatawag mo kaming magpatawad, alisin mo ang aming galit at sama ng loob. Kapag tinatawag mo kaming maglingkod, bigyan mo kami ng lakas at katapatan. At kapag tinatawag mo kaming sumunod, tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang buong daan. Panginoon, gawin mo kaming katulad ni Samuel na handang magsabi, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Gamitin mo ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Naway maging tapat kami sa aming pagkatawag at huwag kaming sumuko sa gitna ng mga pagsubok. Sa aming pag-uwi, samahan mo kami, ingatan mo ang aming pamilya at patuloy mo kaming gabayan sa bawat hagbang ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.